Hello mga guys, magandang araw sa ating lahat. Maganda talaga ang araw mga idol, sa umaaraw na talaga. Okay, mga idol, meron tayong maikwento tungkol sa isang magulang at sa kanyang mga anak. Bakit ba may mga anak na ganyan? May mga anak naman ding mabubuti. So, ang mga anak natin, hindi talaga pare-pareho mga idol. Doon lang natin sila makilala kapag malaki na sila. Hanggat bata, mga idol, hindi pa natin yung ugali nila. Kilala man natin ang ugali ng anak natin, pero siyempre, yung kaloob-looban nila, hindi natin matatagos yun, mga idol. So, mayroon akong nakitang mga ganun, mga idol, na sinisikap ng mga magulang na makapagtapos yung kanyang mga anak. Baka sana itinuguyod talagang mabuti kahit anong hirap ng buhay nila sa probinsya, na pag-aral nila ang kanilang anak. Hindi man lahat, mayroong isa o dalawa nakapagtapos doon sa mga anak niya. So itong mga anak niya, sinuwerte ng ibang bayan, lumuwas ng syudad para doon na magtrabaho kasi doon siya nakatrabaho. So yung trabaho na yun, mga idol, sinuwerte siya na umasinso ang kanyang buhay. So ang kanyang buhay naman ay nagkaroon na siya ng sariling pamilya dito sa Maynila. So ang kanyang ama ay may karamdaman sa probinsya. So oras nung nakatrabaho siya dito sa Maynila at nagkaroon ng pamilya, hindi na niya naalaala ang kanyang magulang sa probinsya. Minsan ito tumawag kasi dito sa syudad, yumaman na yung anak niya, maganda na yung naging buhay at nagkaroon din ng pamilya. So yung magulang niya siguro, nahihiya siyang ipakilala yung magulang niya kasi mahirap lang ang kanyang pinagmulan. So kung mahirap ang kanyang pinagmulan, dapat ba natin yun kalimutan kung saan tayo nagmula? Kahit anong gawin ng ganda ng buhay natin, kung ang pinanggalingan natin ay ganun, nababakas pa rin sa ating pagkatao yung kahit kukubli tayo ng napakaganda ng ating mga damit. Ang mahalaga sa tao yung may magandang kalooban, hindi yung panglabas na anyo. So ito mga idol, sumulat ang magulang kasi nung araw wala pa naman tayong cellphone. Sumulat ang magulang sa anak na may sakit ang kanyang ama. So, ang sabi na sa ibang bansa daw siya, hindi siya makapunta. Kahit sana hindi nakapunta, napadalhan malang ng pera yung kanyang amang may sakit. Pero hindi na niya nagawa, idol. So isang araw, pumanaw ang kanyang ama dahil sa karamdaman na wala naman silang pampadoktor. Alam mo naman sa probinsya, napakahirap ang pera at ang mga tao takot itong lumapit sa mga doktor. Kasi nga sa mga gastusan, siyempre, wala naman silang pera na pwedeng pang gastos-gastos, diba, sa ospital. Alam mo naman pag sa ospital ay talagang ihanda natin yung bulsa natin dahil konting kilos doon ay pera. Isos ngayon idol, yun na. Nung nabalitaan na namatay na yung kanyang ama, ay saka lang siya pumunta, nagpakita sa kanyang pamilya at nagdala ng pera na pampalibing sa kanyang ama. Gusto ng anak doon sa mga exclusive na libingan, yung mga private. Sabi ng nanay niya, wag na kasi wala nang buhay ang tatay mo. Anong nangailangan siya, hindi mo siya tinulungan. Ngayong patay na, saka mo siya tutulungan. Hindi namin kailangan magandang libing, sabi ng nanay niya. At yung pera mo, itago mo na. Hindi na namin niya kailangan, sabi ng nanay. Doon naramdaman ng isang anak na kung nasaktan ba siya doon sa sinabi ng nanay niya. Inilibing lang nila yon idol sa sa publikong libingan.
hanggang sa ano, ah, hindi tinanggap ng ina niya yung pera, ang tulong ng anak niya. Kasi nagalit yung ina niya na ilang beses sila sumulat, hindi pumunta o nagpadala ng pera. So, dapat ba yun natin gawin sa ating mga magulang kung tayo'y napag-aral na at may narating na tayo? Dapat tayong lalong tumulong sa ating magulang kasi alam natin na mulat sa pool sila yung nag-aruga sa'yo. Nakakadurog ng damdamin ang mga anak na nakakalimot sa kanilang mga magulang. Saka lang nila gagastusan kapag wala ng hininga. So, hindi tama ang mga ganyang mga kaugalian ng isang anak. Ang magulang, habang may hininga, mamahalin at bigyan ng pagpahalaga. Hindi kung matanda na sila ay isang tabi nyo na lang dahil kayo ay malakas pa. Habang may buhay, mamahalin natin sila at arugain kung anong mayroon natin, mayroon tayo. Dapat natin iparamdam sa kanila na mahalaga pa rin sila sa atin. Kasi kung wala sila, wala rin tayo sa mundong ito. Yan lang mga idol, medyo napahaba yung aking daldal. Sana maintindihan din natin na tayo rin ay nangangailangan din ng pagmamahal ng isang anak. Yan mga idol, maraming salamat po sa inyo, sa aking mga followers or sa aking mga viewers, non-viewers. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching. Bye for now. God bless you all. Thank you.